Hello at magandang araw sa inyo guys. Sa video na ito, titingnan natin ang ilang bihirang bike gadgets na ginagamit ko ngayon. Random po itong mga gadgets, mapa tools, parts o accessories man, basta pang bike ito lahat. And yes, baka meron sa inyo na nakakita na ng ganitong gadgets. Pero who knows, baka may makita ka dito na bago sa mata mo. Kaya simulan na natin. First, itong grunge seat clamp. Hindi ito isang ordinary seat clamp. May pang mount kasi siya dito for carrier. But sa ngayon, hindi ko po ma-demonstrate muna. Wala kasi akong carrier. Pero nagamit ko ito nung nasa Japan pa ako. Galing pa ito doon sa Precision Hybrid na road bike. And dinala ko na rin kasi sayang lang kung itapon. Honestly, di ko sana ito include sa video. Pero kakaiba at bihira kasi siya, so why not i-add na lang. Mabibili mo ito sa Shopee with different brand. Pero medyo expensive nga lang. At di rin ako sure kung may available size ba ito para sa seat post nyo. Itong sa akin, 31.8 po ito. So pang 27.2 seat post siya. Kung wala kang mapag-mount ng carrier sa bike mo, ito na siguro yung solusyon. Nabili ko ito sa Japan so di ko mag-give ang price nito. So sa Shopee na lang kayo maghanap. Second, Topic Power Lever X. Ang primary use nitong tools ay panglakat tanggal ng chain link or missing link. Gawin mo lang ito. Ayan, ready na magtanggal ang chain. Kung gusto mo naman mag-install ng link, i-flick mo lang ito at ayan, inverted na siya. Another use din pang pry ng tires. Kaso nga lang itong gray na bali yung pang pry niya ng tires. Last month, may binili kasi akong road bike tires at for some reason itong tires ayaw mag-stretch. Di talaga siya matanggal at dalawang tire levers na ang nabali nito, including itong Topic levers. Ginawan ko na lang ng remedyo para di siya mukhang nasira. Halos 40% na wala ang purpose nitong tool, so parang wala na akong ganang gumamit nito. Sayang. But hey, matibay siya. Kasalanan ng tires at hindi sa quality nitong levers. May chain holder din siya nakatago dito, pero never ko nagamit. May storage din dito for missing link, pero di siya mag-hold for some reason. Mabibili mo ito sa Shopee around 900 pesos. Ngayon ko lang din nalaman na may valve core wrench ito, so plus points na din siguro. Third, itong bike lock. Kung naka-follow ka sa Facebook page ko, nakita mo na siguro ito. Hindi ito same sa U-lock na dinadala mo by hanging sa handlebar ng bike or dinadala manually. Kundi install mo ito dito banda sa frame ng bike. Unahin muna natin ang cons. Una, hindi siya pwede sa maarte. Kasi guarantee magasgasan niya ang frame. Dahil still itong pang mount. Second, hindi pwede sa carbon bikes. Dahil obviously madudurog ang frame nito. Third, hindi pwede ito sa lahat ng bike. I mean sa mga bike lang na makasya lang nitong pang-mount niya. Fourth, hindi pwede maging primary lock mo ito. Obviously, kung ang bike mo ay hindi mo i-mount anywhere na bagay, isang buhat lang nitong bike at ayun, nakaw agad. So, pros na naman tayo. Una, di siya ganong kabigat. Mas mabigat pa ito sa U-lock kaysa nito. So, okay na siguro kung wet winnie ka. Second, heavy duty. Steel po ito at hindi siya hollow. Yung quality na din, maganda. Third, sobrang dali niyang i-lock. So, okay siya sa mga quick stop. Like kakain sa kalenderya. Or sa tindahan kung may bilhin ka. But you still need U-lock, pang-lock talaga. Okay lang siguro for secondary lock ito. Fourth, Zefal Universal Holder. There's really nothing special nitong holder. Pang-hold po ito ng pump, snack, payong, lubid, or even itlog kung gusto mo. At first, nag-regret ako na binili ko ito. 500 pesos kasi ito. Nang dahil lang sa tinatamad akong ilipat-lipat ang pump from one bike to another. But lagi ko na siyang ginagamit, so di rin nasayang yung 500 pesos. Siguro. And lastly, Xiaomi Electric Pump 2. Sa ibang video ko na lang i-review itong pump. Pero ito yung ginagamit ko pang pump ng tires. And the main reason kung bakit hindi ko na ginagamit ang 4 pump. Honestly, nakakatamad nang gumamit ng 4 pump since binili ito ni Kuya. Not only hindi ka ma-hassle mag-pump ng tires mo, accurately ma-pump din niya ang PSI na gusto mo sa tires. Di lang bike pwede ang ma-pump nito. As you can see, almost lahat pwede siya. Ang battery nito ay naglalast siya for 1 week. Sa kuya ko po itong pump para sa kotsin niya. Pero pinapagamit niya sa akin ito anytime, so shout out kay Kuya. So, yan lang yung mapakita ko guys. Kung may gusto kang itanong, i-comment nyo na lang. Kung nagustuhan nyo ang video, consider naman i-like. Thank you for watching guys, and I'll see you in the next video.